ayaw. Ganun. Ayan, so magandang umaga. At dito tayo ngayon. Papasok naman tayo. At kahapon ay sobrang sama ng panahon. At din yung waking up routine tuwing umaga. So kung ano yung mga ginagawa ko pag-prepare ng baon, pagkagising. Wala nang hilamos dito. Diretso lang yan. Yan. Okay. So di gaya sa Pilipinas na super ano mo. Dito kasi ay hindi. Dito ay pagkabangon mo ay yun na yun. Hindi mo na kailangan maligo pa. Kasi ang ligo mo ay sa gabi. Ang ligo mo. Sa gabi ang ligo mo. Yan lang ang pinaka magandang ano dyan. Ayan. Oo. Wow. Pangit nga yung ano, panahon. Masama nga. Yan. So ito na nga yung snow. Ito yung sabi nila na mag snow ulit. At sigurado ay baka negative 10 to ngayon. Plus wind chill kasi. Yan, i-video na lang natin to. Last farewell ng winter. Okay. Okay. So hindi niyo naman na makikita to, baka mamaya next week ay talagang totally wala na talagang makikita ng snow. Ayan. So ngayon nag-ano pa siya, nag-alboroto pa dahil nagpe-prepare pa yung panahon para sa summer. So ganyan talaga siya. Parang kumbaga sa atin ay hanging amihan bago may bagyo sa kabilang side, parang gano'n. Ayan. So dumaan mo na sa ibang part ng lugar ay snowstorm. Ayan. Yan, malamig talaga yan. Pagka yan ay tumatakbo-takbo ang snow dust sa kalsada, yan parang si Casper. Super lamig pala. Super lamig, oh. Super lamig at madulas yan sigurado. Muna natin, oh. Oh. Lamig na. Sulit. Sulit ang lamig niya. Ayan. Sara na natin yung bintana. Dahil baka ma-frozen tayo. At ang panahon ay ito yung kadugtong ng ating video kahapon. Kasi kahapon ay ka-start lang ng alboroto ng panahon, ganun katindi. Din ngayon ay
frosting ang paligid. Yan, frosting ang paligid. So talagang ito yung ano, panahon na pusong ubo, sipon, sakit sa lalamunan, masama ang timpla ng katawan mo. Yun, dito kailangan ang iyong immune system ay talagang magpa-fight siya. Yan. Kaya kami ay nagpa-naturopathic na kami. Base doon sa continuation, doon sa last video ko. Ito, pinaliwanag ko naman doon kung ano yung naturopathic. So, Myers cocktail. So, Myers cocktail ang tawag doon dahil mix yan ng iba-ibang mga vitamina sa katawan. Si Myers ay si Dr. Myers talaga yan. Kalimutan ko yung tunay na pangalan pero apelido na yun si Myers, kaya siya tinatawag na Myers cocktail. Kasi mix yan ng everything na vitamins mo from A to Z. Yan. So marurot na naman tayo dito sa ating paglalakbay. Joyride lang muna tayo ngayon. Dobling pag-iingat mga kaparikoy natin dahil sa ganitong sitwasyon at mahangin, nagliliparan ng mga sasakyan, minsan out of control. Siyempre nanibago, baka nakapagpalit sila ng gulong, alam nyo yun. Ang problema nito yung mga iba na nagpapalit na ng gulong, yun ang most delikado. Yung iba nagpapalit na kagad ng gulong dahil para hindi ganong ninipis o mabawasan ang kanilang ano bang tawag nito, spike o yung rubber dun sa kanilang winter tire. Dahil ang winter tire at saka summer tire ay malaking pagkakaiba dahil sa rubber compound niya, mixture doon sa rubber ay magkaiba. Doon sa summer tire ay solid, medyo matigas talaga. So pagdating sa parang kumbaga heat resistant ang summer, kahit sa matinding init, kahit naga positive 32, 35 pa yan, okay lang. Kaya doon kumakapit lalo ang summer time pag mainit. Pagdating sa malamig naman, sa ganitong ayos na lamig ay napakadelikado, napakadulas niya talaga. Grabe, para siyang bakal na, para ba gulong mo ay bakal, ganon katigas. So talagang ano talaga siya. Then yung winter naman na tire ay malambot yan, hindi pwede sa summer kasi lumalambot ang gulong ng alam mo, winter tire. Nasubukan ko yan dati na hindi nagpalit, winter tire ang gamit ko. Ang nangyari, nagugulat ako, bakit kaya parang laging flat ang aking gulong. Yung gulong ko pala nag-expand kaya parang feeling ko ay flat. Kaya hanginan mo na naman hanggang sa sumusubra yung hangin niya, mostly mag-explode or bubukol, magkakaroon ng bubble siya dahil sa tad niya ng mga potholes. Yan ay ang mangyayari dyan ay magkakaroon ng bubbles kung saan yung bubbles sa sisani ng kung saan yung mahina ng part ng tire, doon magkakaroon ng bubbles. At isa pa ay since na malambot nga, di ba, parang eraser na irarap mo kung saan siyang matatanggal yung rubber
Yan, ganyan din siya. Pag nagpipreno ka, nauubos na pupulpul siya nung napupulpul. Kaya hindi advisable na gamitin ng winter tire sa summer. Dahil lumalambot yung mainit ang panahon, lumalambot ang gulong. Kaya para sa ating mga kababayan, magpalit kayo ng gulong pagdating sa summer. At para naman doon sa mga naga all weather or all season, kasi wala na palang summer tire talaga dito. Ang mostly na binibenta dito ay all weather or all season. Yan, all season siya o almost parehas mo natang pagkakaiba niya. Gamitin din bakit all weather, all season. Kasi all weather, ganun din yung labas, all season. Hindi ko alam kung ano sa mga, pero pipili na natin isa doon para i-describe natin ng all weather na pwede sa lahat ng season. Ang problema lang nun, may limit lang siya na capacity or limit siya ng temperature kung saan biglang magiging bakal, parang bakal yung gulong. Kunwari, ang limit ng temperature dun sa all weather mo ay negative 15 lang. Okay? So after ng negative 15 na yan, parang naulit na bakal yung gulong mo. At saka bukod doon, lalo na itong ganitong biyahe ko, mabibilis ng sasakyan, malayo, tapos mag all weather ka, hindi advice ako para sa akin. Sa iba, hindi pa naman nadidisgrasya, okay lang. Pero ibig sabihin, para sa tamang talaga. Kasi nga habang tumatakbo ito, liwanag, habang tumatakbo ka kasi ay yung lamig din sa paligid mo o dun sa gulong ay mag-iiba din, lumalamig ng gusto. Okay? So pagka halimbawa ay negative 10 lang, magiging parang negative 15 din habang tumatakbo. Kasi yung palo ng hangin ay talaga namang mag-iiba talaga siya. So parang magiging bakal yan. So uncontrollable yung mangyayari sa sakyan mo pag ganyan ang mangyayari. Pwedeng anytime, pwedeng dumulas ka, ikapit, hindi kumagapit ang gulong mo. Yan ang isa sa mga nagiging problema. Huwag na kayong magpalit talaga kayo. Yan ang mo. Pero kung yung takbo nyo lang o yung trabaho nyo lang ay tumatakbo lang kayo ng 80 km per hour or 60 km per hour kaya ni basis ko, 10 minutes lang niya driving yung post ko, then ang takbo lang niya ay 55 to 60. Hindi pa nga ata nag 60 yun 55 lang ata lagi, ganyan lang takbo niya natutulas pa nga pero ang sa kanya all weather yun, all season pala yun sa kanya, all weather ata. Hindi ko sure. Sa matagal nga, mga 5 years na yung gulong na yun. Pero kapal pa din. Dahil hindi nga niya masyado yun, ganon ang kaibahan nila. Para sa akin, para secured kayo, safe kayo sa inyong magpalit kayo. Winter, summer is summer. Yun ang the best. Kahit mag-all-weather kayo sa summer, okay, mas okay lang yun. Kasi wala nang parang tinanggal na ata lang yung summer tire. Yun na yung summer na pinalit nila all-weather o all season. Ganun lang. Kaya naging all weather or all season yan. Ang binibenta nila hindi yung puro summer tire talaga. Kasi sa mga long driving o di kaya sa ibang bayan, minsan kasi ay may snow pa o biglang lumalamig. Yan sanhi ng disgrasya naman. Madulas, tumitigas ang ng gulong. Hindi kagaya ng all weather din, kumakapit siya. Kasi may akmang temperature. Paano kung doon sa bayan ay nag-negative 5, o di ba? So hindi na po pwede yung summer tire mo. Kung naka all weather ka, that means okay pa din siya. So maganda din yung ginawa nila kasi
siguro nare-record nila yung mga iba-ibang mga nadidisgrasya. Minsan, ba't hindi na lang natin gawin na summer tayo or fall weather ang mga gulong, wala na yung summer. Kasi pabago-bago, sabi ko sa inyo, pabago-bago ngayon weather dito. Yan, kagaya niyan. Papunta tayo sa kabilang bayan kasi yung trabaho ko ay nasa kabilang bayan pa. Okay. So, kaya medyo malayo siya. Magbabago ang klima niyan. Oo. Kung doon sa bahay hindi ganong ma-snow, eh paano pagdating ko dito ay grabe ng snow yan. Kaya yan. Kita niya, nagpurutoy pa natin. Iba na yung panahon sa paligid. Yung paligid niya talagang makulimlim na talagang ano na siya, mas puro ng snow or mas mahangin dito. Hindi natin sure. Malaman natin pagdating ko doon. Kasi yung area ko ay industrial yan. So flat. Grabe yung mga disgrasya dito. Nakaraan, sabi ko sa inyo na noon ko, nag-close tong ano na to, highway na to. Dito rin yun. Bibilis ang sakyan dito. Lalo na yun eh, maabot na ng 120 ang takbo nila dito. Ano 110. Last time, 120. So, may ilang lane to? 1, 2, 3, 4, 5. 4 na lane o 5 na lane to. Ganun kalawak. Eh sa ganitong oras wala pang gano'ng sakyan, kita mo naman. Ako lang mag-isa dito sa ano. Pero dadaan lang tayo, nasa 100 km/h lang tayo takbo na. Dahil yan. Medyo mahangin. Hindi lang medyo mahangin, talagang napakahangin. Kaya parang yumayanig ang ating sasakyan. Pag naka-winter pa, yan. Kahit maging ganito ang panahon, ang takbo natin ay control pa rin natin yung sasakyan. Hindi yung talagang papalit ka na. Kaya magpapalit agad-agad. Dahil kung ganyan ang gagawin nyo naman. Yun yung mga band nila. Kasi may mga mini band dito. Yan. Ano nila sa ano, yung mga migration yan. Yan mga duck dyan. Pupunta yung mga ghost. Geese na yan. Kaya may ganyan talaga siya. Yan, ano naman tayo, naka booster na tayo ng mga vitamins at immune system natin nakahanda na. So yun ang pang boosting namin pagdating sa vitamins. Bukod doon sa ininom namin na everyday. Yan ang ginagawa namin. Patusok para sa ano. Pero mostly yan, sinasama namin yung loan tayo, $30 lang naman yun. Pero wala akong pera kasi. Sabi ko, di wag na. Puro vitamins na lang. Next visit na lang namin ulit. Yo. Araw ng Friday dito, okay? Last day of the week. Pauwi, papasok. So, yan ang ginagawa nating video. Para mako-cover natin kung ano yung mga nangyayari sa loob at saka sa labas. So, naikukwento ko naman sa inyo, mga boy, ganyan. Ito naman pang routine. Everyday vlog to. So, daily vlog natin ay minsan ganito. Diba? Although mukhang
ah, parang pabalik-balik lang, pero ganyan naman talagang buhay. Pag may gusto kang baguhin sa araw na to, pwede mo mabago, pero hindi mo na pwedeng balikan ang nakaraan. Yan, yun yung sabi nila, onward. Sa ngayong araw na to ay pwede mo pang baguhin, onward, kung ano yung hindi mo nagawa kahapon, di ba? Pero hindi mo na pwedeng balikan ang nakaraan, di ba? Di ba tama, may nakukunang aral na naman tayo mga kapare ko eh. Yan na naman ang aral natin pala. Okay? Ayan, para sa ating kapwang mga ano dyan, kapare ko eh, yung nakaraan ay huwag nyo nang ulit-ulitin dahil nakakaumay o nakakasura, nakakasuka. Yung magandang balikan ay yung mga magagandang mga bagay lang. Pero yung mga pangit, magki-create lang sa'yo ng toxic sa isip. Kaya nga kayo nagsisimba, kaya nga tayo minsan ay pupasok tayo sa tahanan ng ating Panginoon. Alam niyo bakit? Kasi alam mo yung pinipray ninyo, ano ba yung di ba nagdadasal natin na yung mga nagkasala sa atin ay naway mapatawad ninyo at mabigyan nyo na ng luwag sa kalooban. Pagpapatawad, yan. Sincerity, hindi yung balik-balikan mo yung nakakasurang mga bagay. So that means hindi ka pa nakapag-move on pag ganyan. Madulas dito, hindi ako makakaahon. Di ba? It's true. So itong video natin na to ay straight na namang upload natin. Walang ka ayan, hindi mahirap mag-edit dahil dire-diretso lang. Ay nako, ano oras na ba? 6:30. Ayan, may 30 minutes pa tayo para magmuni-muni sa loob ng ating opisina. Ganoon naman ako, talagang inaagahan ko talaga kasi gusto ko ay easy lang pagkain dumating. Kasi pag nagmamadali ka, ang hirap, unang disgrasya. Pangalawa, hindi handa ang iyong sarili para sa mga gawain ngayong araw natin kasi wala ka pa sa ulirat. Ayan, di ba? Dapat i-ano mo muna yung sarili mo, warm up. I-warm up mo muna para makina din ba na kailangan painitin mo muna. So parang kanang utak din natin, painitin din natin yung utak natin kung ano mga dapat yun para malinaw, malinis ang ating isip. Ayan. Okay. So lapit na tayo mga kapare ko eh. Kaya ko nasabing palagay ko na malapit na tayo dahil nakikita ko na at natatanaw ko na ang ating kumpanya. Ayan, sabi ko sa'yo, ibang klima dito. Ayan. Umiikot para ng buhawi yung hangin. Lumayan eh. Si Dave talagang maaga talaga to, mama nito. Ayan, dito na naman tayo mga kaparikoy. At nasa atin ang susi mga kaparikoy. Okay? Kaya maghantay lang yung mga yan dyan. Depende na lang kung may mga nauna sa atin. May nauna na sa atin, na-disarm na nila. Okay, tingnan natin. Oh my goodness. Parang ayaw mong lumabas sa ganitong ayos. Napakalamig na grabe. So ngayon ang pinaka-the best na solusyon natin ito ay ito. Kailangan nating tumakbo doon papunta para makapag Okay, so magpaalam na siguro tayo di ba? Tingnan muna natin ang paligid. Tingnan natin para malaman ninyo kung ano
Unat-unat muna tayo. My goodness. A few moments later. Nating lumabas. Okay. Targa. Ayan, ganun kalakas. Okay. Ganito kalakas dito mga kapari ko eh. Parang nagbabagyo talaga. Ayan. Bubuksan na natin yung gate. Ayan. Yan ang kailangan nating bubuksan. Buti na lang. Bukas na. Sinabit lang nila. Talagang isumarin niya talaga. Yan. Kita niyo yan. Oh. Lakas yan. Pasok na tayo sa loob mga kapare ko eh. Salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.